Mountains be shaken and the hills be removed, yet my unfailing love for you will never be shaken, says the Lord who has compassion on you. Ay, grabe naman yung pagmamahal ni Lord sa atin. So once again, I want to share this to encourage others just as the Word of God did to me. Actually guys, this morning, I feel a little bit of the weather, or may mga pagkakataon po na we don't have it all together. Hindi tayo laging okay, hindi tayo laging masaya. May mga times na yes, we share words of encouragement. Ako, nag-share ako ng Word of God. Pero not all the time, it means na perfect na yung life ko. It doesn't mean na wala akong pinagdadaanan. Yun lang talaga yung way ko to cope up with life. To na, lumalaban ako sa pamamagitan ng faith and pag-stick or pag-hold on sa salita ng Diyos. So, na-encourage ako. Ginagawa ko pa rin yung, kumbaga, nakakatulong sa akin na nasi-share ko. Nakakapag-share ako about the Lord. Mas nalilesen yung bigat na nararamdaman ko. Kasi in spite of the struggle, in spite of what I'm going through, hindi ako selfish na tatahimik na lang ako and magmumukmuk. Mas lalo ako na motivate to share God's word to the people around me na nangangailangan din makarinig ng word of God. Kasi dun nag-glorify si God sa situation na kahit na nanghihina ka at may pinagdadaanan ka at hindi ka okay, nagagawa mo pa rin magpalakas ng loob ng iba at ibahagi si Lord sa kanila. So, ganun lang din yung ginagawa ko. Kahit na hindi ako okay talaga kanina, medyo nagkaroon ng kaunting misunderstanding lang dito sa bahay. Pero naayos naman, thank God. Ganun talaga, conflict is inevitable. And I'm thankful din sa husband ko na we can always sort out the conflicts, na hindi umiiral yung emotions. Kahit ako, I'm not perfect. May mga times iyakin talaga ako. Emotional ako lagi. Pero thank God, kahit papano naman, malaki na rin yung transformation ko sa bagay na yan. Mas pinapairal ko yung faith kesa dun sa emotions. Kasi ang emotions, it will just lead us astray. It will just destroy us. Diba? Whereas yung Word of God, yan yung dapat natin na mas pinanghahawakan natin. We do not decide based on emotions talaga. Kasi it will lead us to destruction. So, based doon sa Word of God, ang ganda nung sinabi ni Lord na kahit, tingnan nangyayari siya ngayon, di ba? Though the mountains be shaken. Ano ba nangyayari sa mundo? Sa Pilipinas, puro lindol. And the hills be removed. So, paano mawawala yung hills? Di ba nagkakaroon ng malakas na lindol, nagkakaroon ng pagguho ng lupa, o parang napaka-literal, di ba? So kahit na maglindol-lindol na, magkagulo-gulo na ang mundo, yung pagmamahal ng Panginoon hindi magbabago. Everything in this world will pass away, everything is temporary, but God's word, His promises will stand forever. So pinanghawakan lang natin talaga. Even sa mga pagkakataon na we are not okay, we don't have it all together, we are not always positive, we are not always happy, we sometimes hindi tayo palaging nagtitiwala kay Lord. May mga pagkakataon na we still fail as a person and we are not perfect. God understands that. Pero yung pagmamahal ng Lord, ina-assure tayo na, anak, kahit na may mga times na even you don't like yourself. May mga times na ganyan ako, na parang may mga times na you're feeling weary, you're feeling wala kang gana, wala kang sa mood. May mga pagkakataon magsasawa ka sa buhay. Nakakapagod din palagi maging matatag, ah. Hindi naman tayo laging okay lang sa'yo, lumaban. Nakakapagod din, ah. Nakakapagod din palagi maging matatag kasi dumarating ka sa point na nanghihina ka rin, nauupos ka, parang gusto mo matapos ang lahat. At naapektuhan yung mood mo. Diba? Tapos, minsan hindi ka pa maintindihan yung mga tao sa paligid mo, na may misinterpret ka, na may misunderstood ka. So, nagkakaroon ng conflict. Pero, yun, ang assurance lang na Lord na even sa mga times na napaka-messy ng situation and you don't seem to, parang na-overwhelm tayo. Yung pagmamahal niya sa atin, parang enough na yun to comfort us and encourage us to keep on going. Hindi daw magbabago yung pagmamahal na Lord, hindi masishake, diba? Masishake man tayo sa mga problema natin, pero yung pagmamahal niya sa atin, it will never be shaken.
So, yun lang. Parang na-share ko lang siya kasi pag talagang nare-recalibrate tayo, pag naisip natin gawa na tayo kamahal ng Lord, it will really make us firm, steadfast, and magpo-persevere ka sa faith. You will continue to fight no matter how hard it is. Though pagod ka na, babangon at babangon ka pa rin kahit ano mangyari. Kasi yung pagmamahal ng Diyos, yun yung dahilan para tayo mag-push through. O pag yun yung pagmamahal ni Lord, yung only reason that will make us keep going. So that's all, and I hope naka-bless po ako sa inyo. Naka-encourage to sa inyo as it did to me. So bye, God bless.